Nawala na naman si James Harden sa playoffs. Naka 2-0 na ang Detroit 107-97. Nakabawi naman si Donovan Mitchell at Jarrett Allen sa Game 2. Kaso para nakalimutan ni James Harden na umiskor. Nalimit lang si Harden sa 10 points, 6 rebounds, 3 assists, 4 turnover, 3 out of 13 pa sa field. Tatlong turnover pa ni Harden dun, crucial. Kung nasabayan sana ni Harden si Donovan na meron 31 points, 6 rebounds at si Jarrett Allen na meron 22 points, may chance sana doon ang Cavaliers, kaso hindi yun na nangyari. Hindi rin naman yung scoring lang ang problema ni Harden ngayon sa playoffs, kundi yung turnover niya. May total siya na 57 field goals ngayong playoffs pero meron siyang 47 turnover. Mataas yun para sa isang point guard or primary ball handler. Meron siyang total sa dalawang games versus Detroit na 10 assists at 11 turnover. Sa last quarter, 6 points ang lamang ng Detroit. 41 seconds pa yung natitira, possession pa ng Cavaliers at babalik pa sana sa Cleveland yung bola. Kaso hindi na inintay ni Harden, binigay na niya sa Detroit dahil nag-cause siya ng turnover. Mga crucial play kasi nawawala kay Harden yung bola. Nung first half, meron siyang 8 points, 2 out of 10 mula sa field. Nung second half, 1 out of 3 lang si Harden. Hindi lang yung basta hindi siya makascore at nawawala sa kanya yung bola. Nasa crucial play, dun siya nagkakaroon ng error. Okay lang sana kung hindi sumama sa kanya si Evan Mobley sa Game 2. Nasa 9 points, 1 rebounds, 3 assists at 4 out of 10 sa field. Na-shutdown din siya. Nababantayan pa si Harden ni Duncan Robinson. 2 games na. Kilala yun na walang defense. Pero sa Detroit, nag-improve siya ng konti. Mula 180, naging 112. Kahit yung coach ng Cleveland hindi na alam kung anong sasabihin patungkol kay Harden. Kaya inako na lang ni Coach Kenny Atkinson. Siya yung nag-take ng blame kung bakit masama yung laro ni Harden. Pero based naman kay Harden, kaya siya lumipat, gusto niya magdire-diretso ang streak niya sa playoffs. Kaso hindi naman niya sinabing mananalo. Naasar pa kay Ausar Thompson ginigit-git lagi siya sa defense. Pero kung sa streak lang din sa playoffs, si Donovan Mitchell 9 years nang nasa playoffs, sunod-sunod na taon yun, hindi pa siya nakakamintis. Kaso, 2 beses na siyang naging number 1 ng team niya, pero hindi pa rin nakakalusot ang team ni Donovan sa second round ng playoffs. 2 beses din niyari ni Kagawad Duncan Robinson yung Cleveland. Hindi na bumili ng team sa MPBL kaya gusto na lang makapasok ng conference finals puwera usog. 17 points at 5 3-point shot para kay Duncan Robinson. Wala pa ulit scoring itong si Jalen Duren, 8 points, 10 rebounds. Pero sa defense naman sa ilalim, maaasahan kahit paano. Si Cade Cunningham, 25 points, 3 rebounds, 10 assists at 5 turnover. Andun pa rin yung streak ni Tobias Harris na maganda yung nilalaro, 21 points at 7 rebounds. Siya rin kasi yung steady factor sa Detroit beside dito kay Cade Cunningham. Babalik ng Cleveland para sa Game 3 at Game 4. Undefeated pa ang Cavaliers sa home court nila so far. Ang Pistons naman 1-2 sa road game ngayong playoffs. Sa Game 2 ng Lakers at Thunder, at least nakabawi naman sa scoring si Austin Reeves. Mas better nung Game 1. Dikit pa rin ang game ng Lakers at Thunder nung first half. Lumamang pa nga ang Lakers papasok ng third. Kaso kakaiba yung mga foul dito pa rin sa Thunder. Si Holmgren nga parang gusto maging artista, parang si Georgie Polyoloco. Hindi naman kasi tinatamaan, umaaray. Ngayon ko lang din naalala na itong si Marcus Smart, best defensive player, parang first quarter pa nga lang, hinaharas na itong si SGA. Pero si Marcus Smart, hindi niya ginagamitan ng kanyang pamosong flop dahil notorious din na flopper itong si Marcus Smart. Nagrereklamo na nga yung Lakers sa mga foul at hindi binibigay sa kanilang foul. Pero maituturing pa rin kasing balanse yung tawagan. Marami sigurong hindi mag-a-agree sa comment section. Pero ito kasi yan. Sa dami ng reklamo ni Lebron sa referee, hindi siya natay-technical agad. Kung ibang player yon, automatic technical. Si Redick lang yung binigyan nila. Makukonsider kasing balanse pa yung tawagan na yan na maraming ang hindi sasang-ayon dahil first time kay SGA na na-foul trouble siya ngayong season. First quarter at sa first 3 quarter din. Nakadalawang foul sa first quarter sa SGA at nakaapat agad siya bago pa lang pumatak ang mid-third quarter. Mostly naupo si SGA. Papasok ng last quarter, nasa 18 minutes, 13 points, 2 rebounds, 3 turnover at 4 na foul si SGA kahit pa meron siyang 5 out of 7 sa free throw area.
Parang eclipse kay SGA ang ma-foul trouble siya ng ganitong kaaga. Kaya nga parang nagre-reklamo na siya sa mga referee ngayon. Hindi tulad ng sinabi ng mga official na si SGA hindi marunong magreklamo sa referee. Sinabi rin niya kasi yun. Nabigyan pa ng flagrant foul si SGA dahil sa ginawa niya kay Austin Reeves nung early third quarter. Same defense pa rin yung Lakers. Iipitin nila itong si SGA via double team kaso hindi basta-basta matatawagan ng foul si SGA nun. Dahil kung ibang team ang gagawa nun, foul agad. Ito rin kasi yung sinabi dati ni Booker na ang Thunder pwede maging physical pero sila malambot ang tawag ng official. Saka yung foul ni Austin Reeves kontra dito kay SGA, tinawag lang na common foul imbes na flagrant foul. Kung ibang team yun, baka flagrant ang binigay. Dino-double team din kasi si SGA kaya hindi rin siya makapasok basta sa lane, katulad ng ginagawa niya dati. Pero yung isa pa doon, kahit wala sa kanya ang bola, dinidikitan agad siya ni Smart or kaya ni Austin Reeves. Napipisikal si SGA noon pero hindi pipito ang referee para makapag-adjust ang defense ng Lakers or lambutan nila. Kapag ginawa kasi ng ibang team, yung ginagawa ngayon depensa ni Marcus Smart at ni Austin Reeves, nadidikitan siya, hahawakan, pipito ang referee noon kung ibang team at luluwag yung depensa kay SGA. Pero ngayon hindi, kaya parang balanse pa rin yung tawagan. So tawagan lang yun para kay SGA, hindi yun sa iba. Yung kay Ayton nga, basket interference, ang kulit din eh. Umabol pa rin talaga yung mga referee pagdating sa tawag eh. Yung kay LeBron nasa shooting motion pero hindi kinounted eh. Naka 22 points, 2 rebounds, 2 assists si SGA at 7 out of 9 mula sa field. Bad game pa sa kanya yun, parang naging normal na player. Pero mukhang masusweep din ng Thunder yung Lakers dahil hanggang first half lang yung LA. Sa game 1, 53-61 sa first half kontra sa Thunder yung Lakers. Nung second half naman ang Lakers 37-47. Nawawala sila kapag second half nauubusan, napapagod na yung player. Sa game 2 naman, sa first half 58-57 para sa Lakers. Pero nung second half, 49-68 para sa Thunder. Talo sa second unit yung Lakers. Si Pinoy Kuno nga, Jared McCain, third stringer pa yun eh. Pero naka 18 points at 4 3-point shot. Nasa 48-20 sa bench scoring ang Thunder. Si Austin Reeves kahit naka 31 points, si LeBron na meron 23 points, kapag nawala sila sa loob, nawawala din yung offense ng Lakers. Pinagtawanan na nga lang si Reeves ng mga player ng Thunder eh, dahil nagre-reklamo pa sa mga referee tapos na yung game. Tambak na nga sila nun eh. Minura pa ni Austin Reeves yung isa sa mga official na posible pa siyang mapagmulta papasok ng game 3. So far, ang Thunder undefeated kapag sila ay naka 2-0 na sa isang series. Kaya mababa na yung chance ng LA. Pinaka worst case scenario, ma-sweep talaga sila.